Ang mga negosyong ito ay kumikita ng bilyong-bilyong piso. At para maiwan yung mga dangling wires na yan, ay para sa akin, na pinaglalaro ng mga bata na halos na masira at magiba na yung mga poste. Tuloy-tuloy ang kanilang kinikita. Pagkatapos lang kolektahin ang kanilang sinisingil sa ating mamayan, basta iiwan nila yung basura para tayo maglinis. Hindi po tama. Nakita po natin na talagang mayroong malaking pag-aabuso na ginagawa ang ating mga telcos sa pagpapabaya ng kanilang mga nagamit at hindi na gumagana at hindi na napakinabangan ng mga dangling wires hanggat sa punto na halos magiba na ang mga poste na kanyang pinagsasabitan. Kumikita at pinagpeperahan ng mga telcos ang ating mga mamamayan. At responsibilidad din nila linisin ang basura nilang iniiwan. Pamaypay at kandila ang hawak ngayon ng mga tao rito sa Crova, Barangay Calawaan, Pasig City dahil sa pagputok ng kable ng kuryente. Ngayon, tulong-tulong na lang ang mga residente dahil hindi na raw umunoy ito sakop ng Meralco. Walang nagawa ang mga residente ng Crova sa Barangay Calawaan kundi ayusin na lang ang pinsalang dulot ng pagputok ng kable ng kuryente noong linggo. Kaya ang mga residente nagsisiksikan sa multipurpose hall para lang makapag-charge ng kanilang mga cellphone at gadget sa generator mula sa barangay. Ayon naman sa presidente ng Crova na si Felix Asturiano, pakiramdam niya ay pinabayaan sila at wala umanong tulong na dumarating. Nasa bahay kami, mamaya biglang nagsigawan, may sunog. Labas ako, hinanda namin yung mga fire extinguisher. Hindi kaya na fire extinguisher dahil sumiklab na, ang laki. Nagpa-meeting sila dito kasama aming kapitan at pinag-usapan kung paano ang gagawin namin. Inyan sa amin, pinaliwanag lahat ang dapat gawin namin. Kaya yung mga wire namin, kanya-kanya kami ng produce para maayos ulit yung mga nasira ng sunog. Nasa privado raw kami, kaya hanggang doon lang sila sa may gate sa labas. Ang mga meter base nasa itaas. Kaya ang gusto nilang mangyari, sagot namin dito sa loob. Yun ang problema namin. Yun nga, kami raw mag-produce ng mga ng wire. Para kami makabitan kasi hanggang doon nga lang daw sila sa labas. Siyempre, medyo masama loob. Wala naman tayong magagawa, sunog yan. Kaya lang dapat, bilang parang partnership ng Meralco, pati sa aming homeowners, para magkaroon ng ugnayan, mapaayos na maganda. Parang nangyayari ngayon, napapabayaan kami, puro sila advice lang kung ano dapat namin gawin. Pero yung tulong, wala kami makakuha ng tulong. Nagsimula kami nung masunog, kinabukasan, pinutol namin yung mga sunog na wire. Kasi para yun ang pagduduktungin, papunta naman doon sa wire ng Meralco. Kaya lang, ang problema, malaki ang sunog, malaki ang nasunog na wire. Mahaba-haba rin. Magpo-produce kami ngayon ng wire. Mga estimate ko, mga kulang-kulang 2 linggo Kasi naka-1 linggo na kami ngayon Baka next week, baka matapos na. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Meralco, ngunit hindi na raw ito sakop ng kumpanya, kaya sila na rin lamang ang nag-aayos ng mga wirings. Ang gusto ng Meralco, para pasukan kami ng poste ng Meralco, tsaka yung kanya-kanyang bahay na, yung orange, ang gusto, magbabayad kami sa kanila. Nung bago mag-pandemic, hinihingi sa amin 7 million. Hindi namin kaya. Kaya medyo na-postpone, nagka-pandemic, kaya na-delay. Ngayon, inuulit namin yung request namin na yun. Medyo mapapababa daw kung gagawa kami ng deed of donation, yung kalsada, para ma-donate sa City Hall. Para maging public yung kalsada, para daw pasukan kami ng poste. Yun ang sabi. Ang maganda dyan, yung nakamisahin namin dyan, wag sana puro kabig. Tingnan nila yung
yung mga mahihirap dito. Nahihirapan naman ngayon ang mga residente dahil sa kawalan ng kuryente na aabutin pa raw ng 1 linggo. Napakahirap. Siyempre, gasera lang pong gamit. Minsan kandila, minsan wala. Pag wala pong pambiling kandila, nagtitiis po sa pamaypay, cellphone, yun ang pinakaano namin ilaw. Yung generator, nakakatulong din po yan sa amin kasi nakakapag-charge po kami ng kung ano mang gadget na dapat i-charge dyan. Yung cellphone po ang pinakamaganda kasi ginagawa po namin ilaw sa gabi. Siyempre, naano po kami dahil gusto po talaga namin na agad-agad na mapagawa dahil napakahirap po talaga ng walang kuryente. Kahit sino. Namin, may mga edad. Oo, yung may mga edad na, kawawa naman po, yung may mga sakit, di pa, po malakas. Sobrang lakas ng apoy. Tapos pagkataas dito, lumiyab din doon sa labas. Lahat kami labas talaga. Siyempre, nandun yung pangangatog, iyawan, sigawan, iyakan. Kasi siyempre, mamaya madama yung bahay-bahay, di ba? Ang sa amin lang, sana tulungan kami, lalong-lalo na sa ngayon. Sana ikabit na nila ng mas maaga. Kasi biruin may ilang araw na po kaming hirap talaga. Sana po, Mayor, ang mensahe lang po namin sa inyo, sana po matulungan po kami sa problema po namin ngayon. Ito talaga ang pinakamalaking problemang nangyayari sa amin. Bali 3 beses na po ito nangyari sa amin. At yan ang aking ulat mula dito sa Barangay Kalawaan, Pasig City. Para sa iba pa naming broadcast, manatiling nakatutok at i-follow ang aming Facebook page. Ito si Andrea Alonzo nag-uulat para sa Bravo News.